Magandang tanghali mga kabay. So meron pa akong estimate dito. Ang model pala dito mga kabay ay D25032. Ito po yung 2 mode ng DeWalt. Ibig sabihin nun mga kabay, meron siyang drill tsaka hammer. So ito mga kabay, dinala ng customer. Tawag nito. Ayaw na umikot. Dapat rotary ito. Syempre dapat iikot siya. Wala naman siyang chipping. Hindi na naikot ito. Gumagana. Ayan, sasaksak natin. So yan mga kabay, nakalagay yan sa drill. So dapat iikot ito pero hindi na. Ayan, lagay natin sa hammer. Ayan, kapag nakatutok yung arrow na yan dito mga kabay ay hammer po yan. So wala po siyang rotary, ayaw umikot. Testing naman natin yung kanyang hammer kung meron. So may hammer siya konti mga kabay. So ang alamin natin kung bakit ayaw umikot. So una, dito tayo sa kanyang selector. Ito po. Yan. Ito yung selector. Pag kinalas yan mga kabay, papunta dito. Yung pihit. Pakaliwa. Gaya nito. Yan. Kailangan yung arrow nakatutok doon sa handle. Yan, pwede mo nang kalasin yan. Ayun, ayun no. So ito yung problema mga kabay. Ayun. Putol yung kanyang pin. Ano lang kasi ito mga kabay, plastic. So ito, papalitan natin yan ng bakal. Meron kasing nabibili dito na bagong parating na pyesa. Bakal na po yung dulo niya. Hindi na ganito plastic. Pero ito mga kabay, kaya po ito nagkaganito. Pwedeng pinihit niya habang malakas yung ikot habang ginagamit, o pwede ring lumagpas siya ng pihit kaya po nabali ito. Ayan. Tapos sigurado ako yung spring nito baluktot. Ayan. So isasaksak natin ulit, tapos susungkitin lang natin yung kanyang selector kung iikot ba siya. Ayan. Wala, sungkitin natin. Ito po, ito po yung selector niya mga kabayan. Bakal. Hindi gaano makita dahil maitim. Ayan. Pero susungkitin lang natin. Ayun oh. Diba kanina ayaw umikot. Ngayon umiikot na siya. So ito po yung dahilan kung bakit ayaw umikot. Pero bubuksan pa rin natin yan dahil titingnan natin yung spring kung pwede pang unatin o kaya papalitan na natin. So ang estimate ko nito mga kabay, magpapalit tayo ng spindle, lever, tapos o-ring para lumakas yung kanyang hammer. Uy, mali. So bubuksan ko lang ito. So ayan mga kabay, nabuksan ko na yung screw. So tatanggalin na natin itong takip, yung pinaka front housing nya. Ayan. So yan po yung laman nya mga kabay. Ayan. Yung kanina, ito yon, yung sinungkit ko na spring na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Linisin lang natin maigi. Para makita nyo po. So ito yun mga kabay. Ito po yung spring. Yan, baluktot po yan. Pag kinalas natin to, yan, makikita nyo po yung spring. Ayan. Di ba po ito baluktot? Ito tuwid. So yun po yung dahilan kung bakit nakalas. So subukan natin ituwid to. Ayan. Dapat po ganun ang forma niyan.
Yan. So pwede pa ito mga kabay. Babalik lang natin para maka-minus ng bayarin yung may-ari. Yan. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, yung spring niya, ayan, medyo malaki na yung buka. So pag pinasok ito, pero ito hindi ko alam kung aabot pa to kasi putol na, pero titesting natin kung iikot siya. Ayan, balik lang natin. So magpapalit tayo nito, o-ring sa striker, tapos itong spindle mga kabay. Ito, hindi ko na po siya bubuksan. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. Sasara lang natin. Yan. Tapos lagay natin yung lever. Tignan natin kung aabot. Pero kailangan nasa gitna yung spring. Yan. Pag naglagay ka ng lever mga kabay, kailangan yung spring na tinuwid ko nasa gitna talaga siya. Dito sa butas na to. Para pag nailagay nyo yung bagong lever, hindi po matutulad nito na nabali yung dulo. Yan. So tingnan natin kung gagana. Ayun. Gumana pa rin siya. So yun po yung drill. Tingnan natin kung hindi siya makalas. So yun yung drill, walang hammer. So lagay natin sa hammer. So meron siya konti mga kabay. Tapos ito, sobrang palag na. Kaya ako po siya papalitan. So pinaka-estimate ay, teka lang, meron pa isa mga kabay. Sisilipin natin yung armature kung hindi masiklab yung andar pala. Para lahat na. Kasi minsan kasi gumagana pero mabilis umubos ng carbon. So ito testing natin na nakabukas. So meron siyang maliit na siklab pero normal lang po yun mga kabay. So wala tayong papalitan dyan. Balik lang natin. So ayan mga kabay, ayos na. So ayan, ulitin ko mga kabay. Ang pinaka-estimate lang natin dito yung lever, o-ring sa striker, tsaka spindle gear. Yan lang po yung papalitan natin dito para gumanda yung hammer niya. Pero ang pinakaunang nasira lang talaga ay itong lever niya. Tsaka yung spring na bumaluktot, tapos tinuwid ko lang para gumana. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye!